Hello guys, mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At nagyabang na naman itong si Daniel Rason. Talagang Daniel Rason, alam mo yung mga kapatid na nakikinig sa'yo, napipighati na sila. At ipinagyayabang mo na walang tinanggal sa mga broadcast. Asan yung resibo? Pakita mo yung resibo. Yung ang mga video ni Brad Ellie, paulit-ulit na lang yung ang daming recorded na Bible exposition, debate ni Brad Ellie. Bakit paulit-ulit na lang yung mga napapanood sa YouTube? Napakarami nun. Ngayon sasabihin mo, Daniel Rason, na walang binawas, ay walang tinanggal, at magdadagdag pa kayo? Go ahead. Gawin mo. Sayang naman yung perang iniaabuloy ng mga kapatid. At tapos sasabihin mo na maraming umaanib. Hindi maraming umaanib. Naku, Daniel Rason, alam mo yan sa puso mo. Talagang ikaw nuknukan ka ng kasinungalingan, Daniel Rason. May mga umaanib, yes, pero hindi marami ang umaanib. Tandaan mo, iba yung marami ang umaanib kesa sa may mga umaanib. Simpleng lang, Daniel Rason, do not trick the people, do not trick the congregation na maraming umaanib. Hindi. And granting for the sake of argument without accepting that maraming umaanib, sabi mo, pero mas marami ang umaalis. Alam mo ang umaalis? Dekada-dekada ang paglilingkod na ginawa dyan sa MCGI. Dekada-dekada. Mind you, dekada-dekada, and they are not just sampay bakod na mga miyembro. Lumabang ng ubusan. Ikaw ba lumabang ka ng ubusan, Daniel Rason? Or minsan panahon, lumaban ka ng ubusan because you are expecting a big profit in return. Tapos sasabihan mo ako na masama akong tao sa pasalamat nyo kagabi, na hiyang-hiya naman ako sa'yo, salbahe, tapos sasabihin mo na salbahe ako. Sino ang masalbahe? Hindi ba ikaw masalbahe? Hindi ba totoo na pinatungan mo sa loob ng sasakyan yung babae na kapatid ng isang MMC? Hindi ba totoo yon, Daniel Rason? Yung babae na yon nasa Amerika na ngayon yon. Biro mo, bakit mo papatungan? Hipuin nga yung babae, bawal, di ba? Pagka hindi pa kayo kasal, tumingin pa lang nga sa babae na may masamang hangad, bawal na. Papatungan mo pa, Daniel Rason. Sa loob pa ng sasakyan, talagang itong si Daniel Rason, mahilig siya sa mahilig siya sa sex sa loob ng sasakyan. Hindi mo pa kilala si nun, di ba? Yung asawa mong pokpok na Japayuki. O nung nakilala mo yung pokpok mong Japayuking napangasawa, iniwanan mo yung babaeng pinatungan mo sa Hindi ka ba sa laula nun, Daniel Rason? Napakasalaula mo. Tapos sasabihan mo ako na ako yung salbahe. Wow. Tapos sasabihin mo na hiyang-hiya naman ako sa'yo. Di ba salbahe ka, sabi mo sa akin? Sa pasalamat niyo kagabi? Wow. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Sabi nga ni Sis Nikki, hello. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Daniel Rason. Grabe Grabe ka, Chong. Grabe ka, Chong, Daniel Rason. And alam niyo po mga kapatid, magsaliksik lang po kayo at ay nako mga kapatid, papayag ba kayo na habang buhay ginagago kayo ng mga ng leader nyo na yan? Ni Daniel Rason na nuknukan ng kasinungalingan? Kumpara naman sa'yo, hindi naman sa mas mabait naman ako kumpara sa'yo, Daniel Rason. Yan lang ang masasabi ko. And granting
na masama akong tao. 'Di ba sinabi mo, wala bang chance yan para magbago? Alam mo talagang ikaw kalabang ka ng Diyos. Alam mo, bawat gising natin is a blessing. And nasa panagho yun na ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Hindi ka ba nananampalataya doon, Danya Rason? Or talagang pinagmatigas na ng Diyos mo? Itong Diyos mo, hindi yan yung Diyos ni Abraham. Hindi yan yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos mo, Diyos ng sanlibutan. Danya Rason, ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi ba, Rhea sa Sondonsilyo, alam mo at kilala mo yung babae na pinatungan ni Danya Rason sa loob ng kotse? Kaya ikaw, Rhea sa Sondonsilyo, malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Nasa Levitico yon. Malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Ikaw, Rhea sa Sondonsilyo, dahil alam mo lahat ng kademonyuhan ni Danya Rason. Nakakarating ba yan kay Brad Eli? Hindi. Dahil si Brad Eli, hindi niya papayagan yung mga kademonyuhan kung alam niya. Kaya yung mga kapatid, nagkakaroon sila ng nagkakaroon sila ng galit, nagkakaroon sila ng kay Brother Eli. Bakit? Diyan sa pinaggagawa ninyo. Opo, si Mr. Patong po yan, mahilig siyang pumatong. Hindi po si Lengleng yon, hindi pa niya kilala si Lengleng nun. Hindi ba totoo yon nung nag-aaral ka sa Aureliano University, School of Law, College of Law, sa may lampas ng Taft? Napakarami namang College of Law. Bakit of all the universities, doon ka dahil malapit yun sa mga kuli-kuli. Ano yon, yung mga patay-sindi. Kaya itong si Danya Rason, mahilig yan sa patay-sindi. Tapos sasabihan mo, nasalbay ako, hello Danya Rason. Sabi ko nga sa'yo, yung binabangga mo, alam mo Danya Rason, lalo ka lang lulubog. Maniwala ka sa akin, lalo ka lang lulubog. If I were you, I will just humble myself in front of God. Kaya lang, matigas ka talaga eh. Hindi ako ang binabangga mo, Danya Rason. I am nobody. I am nothing. Ang binabangga mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung katotohanan at katwiran at katarungan. Birun mo, to justify all of your wrongdoings, to justify all your wickedness, to justify all the immoralities that your family and you yourself are doing. Sasabihin mo na salbahe ako, mas gusto mo pa yung gumawa ng paimbabaw, pakunwaring mabuti kesa sa gumawa ng hayagang masama. Talagang napapatunayan lang ng mga kapatid na ikaw, Danya Rason, ay lahi ng ulupong. Lahi ka ng ulupong, Danya Rason. Paano nyo ngayon itutuwid ang mga kapatid? Kaya hindi ba totoo na yung may mga pinipigil lang po kasi akong information, mga kapatid, na ayokong Kaya tignan mo, kayo nagbababuyan dyan. Hindi ba totoo, Danya Rason? Hay, saka na lang mga kapatid, pagka lumabas yung mga maghahayag pa, saka ko na lang itotodo lahat ng alam ko, mga kapatid. For now, as of now, pabayaan na lang muna natin
Yung mga bagay-bagay na inexpose ko, nandyan na, mga kapatid. Pero yung ibang mga bagay, ingatan, I have to, ano bang tawag doon? Kailangan kong ingatan kasi yung karangalan, dignidad ng ibang mga tao. Hindi dahil sa kukonsintihin sila, dahil biktima din po sila, mga kapatid. Biktima sila. They are also victim, mga kapatid. Ayan, no? Merong circular na pinahold mo, Danya Rason. Circular na sinususpindi ng walang taning na panahon yung Danya Rason Jr. mo. Ilang saglit na lang ng pagkakatipon, pinahold yung circular. Kaya alam nyo po, mga kapatid, mag-ano lang po kayo, mga kapatid. Mag-obserba lang po kayo and pakiramdaman nyo po yung dinidikta ng inyong mga budhi. Meron pong ibinigay ang Diyos sa bautismo na espiritu na mapipighati po yan, mga kapatid. Mararamdaman nyo na pipighati yung espiritu na yan na ibinigay ng Diyos sa bautismo. Opo, pirmado na ni Bes po yun. Pero ito pong si Danya Rason, como anak niya po yun, pina-pull out. Pina-pull out po yung yung pong circular. Mga kapatid. So, ganyan po kasi ang ang nangyayari dyan sa iglesia, mga kapatid. And sana po, mga kapatid, hay nako, buhay nga naman. Tapos ako yung sasabihan mo na salbaya ko, wait a minute. Hindi ko pa naman sa tanang buhay ko ginawa yung mga pinaggagawa ng pamilya mo. Danya Rason. Never. Para sabihan mo akong salbahe, aba, teka, sabi nga ni Sis Nikki, hello, yun lang ang masasabi ko, mga kapatid. Sana wag niyo pong yun po yung pakiusap namin, mga kapatid. Wag niyo pong pababayaan na mawala yung pag-asa at pananampalataya ninyo sa Diyos. Dahil, alam mo ba, Danya Rason, malaki ang pananagutan mo sa Diyos dahil sa ginagawa mong yan. May mga tao, may mga kapatid na pati ang pananampalataya at pagtitiwala nila sa Diyos unti-unting nawawala. Kaya alam nyo po, Brad Josel, alam nyo po, Sis Luz, alam nyo po, Brad Rodel, alam nyo po, mga KNP, napakalaki ng pananagutan nyo. Alam nyo po ba, Sis Baby De Jesus, ilang hakbang na lang po, bukas makalawa, mamamatay ka na, Sis Baby De Jesus. Dahil, kidney transplant. Bukas makalawa, mamamatay ka na, Sis Baby De Jesus. Papayag ka ba na iyong kaluluwa ay maiimpyernong kasama ni Danya Rason? Bakit? Ayan, you are an accomplice dun sa mga pinaggagawa ni Danya Rason. Bakit? The fact na nakikita kayo ng mga kapatid dyan, it means to say that you are saying, it is tantamount to saying that we are still here. This is the true church. Dahil tinitingala kayo ng mga kapatid. Kaya lang,
manatili kayo dyan, hindi kayo manatili, wala nang bearing. Bakit? Hayag na sa mga kapatid ang katotohanan. It is your choice already. It is up to you kung saan kayo papanig na panig. Sa panig ng katwiran o sa panig ng kasinungalingan. Sa panig ng pang-aapi, pang-aalipin, pang-mamaltrato o sa panig ng kahabagan at katarungan. Kaya yun po mga kapatid. At sana po mga kapatid, kagaya po nung sinabi ni Brother CJ Perez kahapon sa atin pong community prayer mga kapatid, na sana po mga kapatid, wag po nating pababayaan na maapektuhan yung pong minsang panahon tumubo sa ating mga puso na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, sabi nga ni Brad John Chester, na it is a wise choice to believe in the existence of God. Kung sino man yan, hindi natin siya kilala. Sabi nga ni Brad John Chester, kung sino man siya, kung siya man si Allah, kung siya man si Jesus Christ, kung siya man, hindi natin kilala mga kapatid. Kung haharap tayo sa araw ng paghukom, Panginoon, o pwede bang iligtas mo na ako? Dahil nagpilit ako at nagsikap na maging mabuting tao. Hindi kita kilala. Maraming nagturo na ikaw daw si ganito, si ganyan. And mayroon kaming nakilalang mangangaral. Ang lupit noong mangangaral na yon. Biro mo, ipapablock yung masama. Danya rason, talagang inililigaw mo yung kapatid. Bakit? Sino o ano yung kasamaang pinapapapuot ng Biblia? Tao ba to? Hindi. Di ba mahilig kang magpinoy henyo? Hindi tao yan. Ay nako, danya rason. Kaya yun po mga kapatid, at sana yung mga kapatid natin na naging atheist, naging agnostic, mga kapatid, hindi po namin kayo hinahatulan. Walang karapatan ang sino man na humatol. Kaya nga sabi ni San Pablo, sa labas Diyos ang humahatol. Meron pong pag-asa mga kapatid. Merong pag-asa ang Diyos na ibinibigay sa lahat ng mga tao. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi sa mga tao. Ang Diyos ang may ibig lahat ng tao maligtas. Tingala ka lang sa langit eh. Hindi mo mapupuno yan, Daniel Rason, itong visible heaven ng mga miyembro ninyo, aalog-alog kayo. Kahit Pampanga nga lang, hindi nyo mapupuno eh. Tapos, aangkinin ninyo yung langit. Parang yung pag-claim ng ibang religious denominations, religious group. Alam nyo po mga kapatid, no one can claim na sila ang maliligtas. Sila lang ang maliligtas. No one can claim that pag-aari nila ang langit, mga kapatid. Kaya, wag po kayong mawawalan ng pag-asa mga kapatid. Dahil ang Diyos po mabuti. Ang Diyos po sagana sa kahabagan. Puspos ng biyaya mga kapatid. At ang kanyang awa bago tuwing umaga. Hindi po kagaya nitong Diyos ni Daniel Rason na Diyos na malupit. Kaya nga mga kapatid, ay nako. Mga kapatid, mag-ano po kayo, mag-isip po muna kayo. Bago kayo magkaroon ng prejudgment agad is, isipin nyo muna na, isipin nyo muna kung ito bang mga sinasabi ni Daniel Rason is makatwiran pa ba? Ayan, ang daming mga kapatid na nagbe-message sa akin na na wala na sa katwiran yung mga lumalabas sa bibig ni Daniel Rason.
Napakarami mga kapatid. Kahapon lang bago po tayo mag ng air, mag-start ng community prayer. Actually, 3 beses po kaming nalaglag sa Zoom. Kaya minarapat na namin na i-live na lang sa Facebook. Total, pwede namang manalangin sa social media, i-off lang yung camera. At saka sayang kasi yung pinag-uusapan, wala naman pong dapat itago. So, yun, minarapat na lang po namin na i-live yung pong mga kapatid, yung pong community prayer na supposedly sa Zoom, mga kapatid. And yung pong live kagabi, mga kapatid, meron po yung prayer, mga kapatid. And merong mga kapatid na nagre-request na sana po kung loloobin ng Diyos sa mga susunod na pagkakataon, magkaroon po ng teksto. Sinabi ko po yung kay Brad CJ Perez, kung loloobin po ng Diyos, hindi naman po tayo ang God will provide. God will provide, mga kapatid. And ang masasabi ko lang po, mga kapatid, wag po tayong mawawala ng pag-asa, tiwala, pananampalataya, at wag po tayong tutulad sa kanila. Ang ganda nung sinabi ni Brad CJ Perez, tulan mo yung kapatid na nag-inom, naglasing. Bakit? Biruin mo, buong buhay niya, tinalikuran niya yung pag-inom ng alak. Tapos makikita niya na nagtitinda kayo ng alak. Sasama niya ng loob, nakapaglasing siya. Tapos, ahatulan mo siya ngayon na maiimpyerno. Sabi nga ni Brad CJ, hindi namin binibigyan ng na hindi namin kinukonsinti. Or hindi namin pinapalakas yung loob ng kapatid na mag-inom pa siya. No. Ang sinasabi namin, yung empathy, wala kang empathy. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, pa-shout out po from Ireland, watching from Ireland. Mga kapatid, siningit ko lang po kasi nandito na po yung boss namin. Tulog pa po siya. So, siningit ko lang po na makapag-live ngayon, mga kapatid, kahit saglit lang. At yun lang po, mga kapatid, ang masasabi ko po, sana po magpalakasan tayo ng loob, mga kapatid. Na, mga kapatid, wag kang kung ano man yung nararamdaman mo, na naapi ka, you felt betrayed, masakit yung kalooban mo na itinakwil ka ng pamilyang itinuring natin, kaibigan na itinuring natin, dahil dyan sa pagbe-brainwash ni Daniel Rason. Mga kapatid, magpalakasan po tayo ng kalooban, kagaya ng sinasabi sa Biblia. Mga kapatid, na essence ng pagkakatipon, pagtitingi ng magkakapatid upang tayo'y mga udyukan sa pag-ibig. Yun po ang esensya ng pagkakatipon na itinuturo ng mga apostol sa Biblia. Alam niyo po, mga kapatid, pagka binabasa natin ang Biblia, ang mga pahina ng Biblia, nakikipagkatipon po tayo, mga kapatid, sa mga unang Kristiyanong naglingkod sa Diyos. When we read the pages of the Bible, my dear brothers and sisters in Christ all over the world who are English speakers, when we read the pages of the Bible, of the Holy Scripture, my dear brothers and sisters in Christ all over the world, we are communing together with the first century Christians. We are communing ourselves together with the apostles. Mga kapatid, nakikipagkatipon po tayo, mga kapatid. Every time na binabasa natin yung mga pahina ng mga sulat ng mga unang nagsipaglingkod sa Diyos. Mga kapatid, kaya po, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Basahin po ninyo ang mga pahina ng Biblia na sulat ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, mga kapatid. And you will feel the relief in your heart
na meron pong pag-asang ibinibigay ng Diyos. Sige po mga kapatid, yun lang po, baka bigla pong bumaba na ang boss ko. At muli, pagbati po ng pag-ibig at ng kapayapaan ng Diyos at ng Kristo. Amen.